Amang mahal, Anak Espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo'y napapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng ulan na atin pong nararanasan ngayon. At nawa ito ay mas magdulot ng marami pang biyaya sa ating lahat. Kasabay po ng pagbuhos ng ulan ay ang ating pong pagdiriwang, ating pong pagsamba sa dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos. O kilala din sa tawag na banal na Santatlo o Santissima Trinidad. Ito po ang pinakasentro ng ating din pananampalataya. May iisang Diyos na mayroong 3 persona. Nagpakilala sa atin isa-isa bilang Ama na siyang lumikha ng daigdig, bilang Anak na labis na minamahal at kinalulugdan ng Diyos at nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa atin pong ikaliligtas, at ang Espiritu Santo na siyang patuloy na gumagabay sa atin. Sabihin niyo nga po, banal na Santatlo. Ang pinakamodelo ng pagkakaisa. Bagamat sila ay tinatawag na Ama, Anak at Espiritu Santo, pero hindi iwahiwalay. Hindi kumikilos ng kanya-kanya, kumikilos bilang isa. Sabihin niyo nga po ang salitang pagkakaisa. At ang atin din pong pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo, ito rin lagi ay napapaalala sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya pag nag-aantanda tayo ng krus, hindi lang pagpapahayag ng pananampalataya, kundi nasasabi din natin sa ating sarili na tayo ay mahal ng Diyos. Mag-antanda nga ng krus po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag nasa simbahan, okay tayo mag-antanda ng krus. Pag nasa labas, kamusta po tayo mag-antanda ng krus? Nahihiya ba tayo na makita ng mga tao na nag-aantanda ng krus? Kasi parang, ew, corny, ano yan? Lalo na kapag mayroong hindi Katoliko. Kasi kung puro Katoliko, tayo nandito,
malaya tayo. Hindi tayo nahihiyang magpahayag ng ating pananampalataya. Pero kapag nasa labas, nasa opisina, nasa kalye, nasa sasakyan, nasa ibang bansa, ginagawa ba natin yung malayang pagpapahayag ng ating pananampalataya? Nasaan na tayo doon? Kasi ayaw natin ma-question. Unang-una, hindi kasi natin kayang ipaliwanag. Bakit ang dami niyong Diyos? Iisa lang ang Diyos. Bakit meron kayong Ama, Anak, Espiritu Santo? Lalo na kapag ang kanilang pinagbabasihan ay salita lang ng Diyos o nakasulat lang sa Biblia, na kapag wala sa Biblia, hindi dapat tanggapin. Hindi dapat paniwalaan. Na totoo naman, wala naman sa Biblia ang mga salitang Santissima Trinidad, Banal na Santatlo, o Holy Trinity. Wala naman tayong makikita niyan talaga. Pero mismong sa araw na ito, ipinahayag ni Kristo sa ating Ebanghelyo, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ito nga ay hindi lang basta binigay ni Kristo na gawin, kundi ito ay maikaakibat na ang sabi niya, umayo kayo. So may misyon na ibinigay si Kristo sa kanyang mga alagad. Kaya hindi naman sinabi din, no? Sige, umayo kayo, ituro ninyo ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Marahil alam din ni Jesus, mahirap itong maunawaan ng tao na kahit sinong pinakamatalinong tao ay hindi ito lubusang maiintindihan. Kaya ang sabi, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At lahat tayo nakatanggap niyan nung tayo po ay mga bata pa lang, nang tayo ay binyagan. Pero unti-unti sa ating paglago, sa ating pagtanda, nauunawaan natin kung paanong kumilos ang Diyos para lamang tayo ay mapabuti. Kaya huwag mong ikakahiya. Hindi mo kinakailangan makipagdebate kung mayroong nagki-question sa iyong pananampalataya. Basta tayo naniniwala at sumasampalataya sa mga turo ni Jesus na siya rin namang nagpakilala kung sino ang Ama at kung sino ang darating, ang Espiritu Santo. Na minsan po, pag nandyan sa labas, mula dito, may kita mo yung mga tao dyan sa labas ng simbahan na lumalakad. Iban, humihinto, no? Nag-aantanda ng krus, kahit minsan litong-lito sa pag-aantanda ng krus, hindi mo malaman ano ba ang uunahin, basta siguro sapat na 'yon. No? Para sa Diyos, okay na at least huminto at nagdasal. Kasi ang pag-aantanda ng krus ay isang uri din ng pagdarasal, pananalangin. Ang tanda ng krus, pag ginagawa natin ito, ipinapahayag natin na tayo ay sumasamba sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Walang ibang kung anumang ribulto, walang anumang ibang imahin, kundi sa ating puso't isipan, sa ating pagkatao na may Ama, Anak at Espiritu Santo. Ulit-ulitin lang natin yan. Ang Diyos din po ang magbubukas ng ating kaisipan para maunawaan natin kung ano itong ating ginagawa na pag-aantanda ng krus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag mong ikahiya ang pananampalataya. Gaya nga ng nasabi ko, no? Pag nasa simbahan, okay tayo. No? Pero kapag kakain na sa kantin, sa cafeteria, nagagawa ba natin na mag-antanda ng krus bilang pasasalamat natin sa mga biyaya na mayroon tayo? Hindi mo kinakailangan na, Lord, thank you sa pagkain na ito. Maraming salamat sa mga nagsakripisyo. Hindi. Kasi lahat ay galing sa Diyos. Yung salamat sa Diyos sa biyaya. Okay na.
Minsan nga, kung sino pa yung mga naghahangad talaga na tuklasin ito dahil sa kanilang karunungan para malaman nila gaano sila katalino at hindi kung gaano kagaling, kabuti ang Diyos, yun yung lalong nawawala. Kasi pag hindi nila naintindihan, pag hindi nila natuklasan, ay hindi totoo yan. Gaya ng madalas kong sinasabi, maniwala ka man o hindi, nandiyan dyan ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Magantanda nga po tayo ulit ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Marunong ba yung katabi ninyo? Marunong. Sana po, ugaliin natin, ito yung magandang, kumbaga, gawi o bisyo natin na hindi dapat mawala sa atin. Bahagi ito dapat ng ating buhay sa bawat oras, sa bawat araw ng ating buhay. Amen?